With Marcos out of power, the subcommittee assumed it had seen the last of him. Like some malignant spirit escaped from the underworld, Marcos continues to stir up more trouble for his country. Claiming the right against self-incrimination, helicopter gunships, and the right to remain silent. Hinihingi namin ipatupad yung tunay na reforma sa lupa. Ang problema nga ay yung pag-atake ng mga komunista. Vigilante groups were armed first with propaganda and then with guns. You're using our radio to terrorize people. No, terrorize NPA, communist. They always complain. And I'll say, Lord, this is the life you gave me, and this is what I have done with my life. Pictures. Bigyan mo akong picture. I-distribute mo na lang, anak. Ipa-distribute ninyo. Huwag na, tama na. Kami pong EGK na matayan. Para po kaming kadena na. Dahil sobrang takot namin. Ito po yung nagpawala ng kadena sa mga kamay namin. Tinuruan niya po kami kung paano lumaban. Pag di nagtigil ng katuturuyan, baka putulin ko ang titilyan. Mahirap ko rin kayo. In our fight against communism. Hoy, ang NPA! Motherfucker! Alisin mo yan! Adik ka ba? My God, I hate drugs. Ayan, so nagbabalik po tayo sa quarantine. So 3 linggo po tayo na tahimik. Medyo may mga pinagkakaabalahan lang. At ngayong gabi, ang ating premiere after 3 weeks. Siyempre ang magbabalik premiere kasi alam ko talaga March pa dapat ito na mangyayari. Pero this time, nagkatotoo na po. At makakasama natin ngayon ang mga filmmakers at ang festival director ng Daang Docu. So tawagin na natin sila. Sabay-sabay na to para party. Ang unahin na natin festival director ng Daang Docu, Miss Jewel Marana. Hello po. Hi, magandang gabi sa inyong lahat. Paramdam ko yung pagod na kasi nakita ko kanina nagla-live siya. So, sorry, take ko ba? Hi! Hindi, alam ko ito na talaga yung normal ngayon na lahat na lang tayo nagla-live online. So, siyempre kasama din po natin mga director ng mga pelikulang or docu na sila John Torres for We Still Have to Go sa Resident Modere. Kasama na rin natin yung sa few nights dito sa Quarantines. At also kasama din natin si Miss Claire D for A House in Pieces, Francis Solajes for Himurasak, and Miss Pabel Manican for Dreaming in the Red Light. Ayan. So sabi ni Miss Jewel kanina warm up muna. So, unang tanong, kamusta po kayo? Wala natin si Miss Jewel. Kamusta kayo? Nagkakawala na kayong happy 6 months ng ating quarantine. Diba?
bakla, ng taon na po tayo nakakulong. Oo nga. Akala ko it's a time for break, pero dumating yung panahon na kailangan na nating gumawa ng something. So we started talking about bringing back the Docu online. I think around May, we were already talking about bringing it online, but nobody had the experience. Na gawin sa online. Lahat kami ay With Marcos out of power, the subcommittee assumed it had seen the last. Like some malignant spirit escaped from the underworld, Marcos continues to stir up more trouble for his country. Until this very morning, until 4 hours Zoom. So, hinihingi namin ipatupad yung tunay na reforma sa lupa. Ang problema nga, yes, tomorrow at 9 in the morning, supposedly, kung madelay kami, patawad na lang. Dapat nagla-live yung virtual cinema natin at docu.com Watch Now with our martial law program featuring 5 films that bring us back into the years right after the ouster of former president, former dictator Ferdinand Marcos, up to the latest film done by Kiri Dalena, featuring naman yung present atrocities by the current regime. So medyo mabigat yung program natin to start ang docu, but rightfully so, because we are living through quite heavy times. Yun. But syempre, kahit ganun, we try to make our daily lives light and stuff. Yes. Yan talaga yung mga sagot sa kamustahan pa lang yan. O, di ba? Warm up. Tinrigger mo agad ako eh. Kayo po, Miss Claire, kamusta ka naman? Okay naman. Coping and classes have started na sa UP tayo. So, ang busy na sa remote classes din. Remote teaching. Gumagawa ko ng mga modules ngayon eh. Tapos ang sabi lang ng mga estudyante sa akin, pambalot lang naman daw ng tinapay modules. Pero, yan noon, wala tayong magagawa. Yun daw ang new normal. So, yun. Pero, si Miss Pabel naman, nakamustahan na natin yung nakaraan. Kamusta ka naman ngayon? Skill ba na stuck lang sa bahay? Ganun. Stuck lang sa bahay. Tapos, naghahanap ng project. Wala akong pinagkakitaan ngayon. Hindi ako maghanap ng projects. Parang pababa ding pressure. Tapos, lahat wala. Lagi na lang decline yung mga so, yun. Pinagabanan ko yung sales ng film ko. Tapos, yun lang. Sa bahay lang ako. Pero, overall, coping rin like everyone else. Nagbalak ako ma-apply na teacher ng mga Chinese students kasi nang dalawang physical video. So, hindi ko na-tinuloy ko yun. So, siguro sa tadhana napupulo kami ng internet ng araw na yun. So, hindi na-tuloy yun. And si Direct John, hello po. Kamusta ka naman? Bagong tabas. Parang clear. Kakasayat na din. Anong week na? Visual. Kami visual ko. Pagod na pagod din kami sa YouTube. Mag-translate ng mga bagay-bagay. Kagaya mga modules. Prepare pa rin ng course ka. Dito rin mga competition ng course ka. Lahat pa. Karamihan pala, puro nagtuturo ngayon. Kaya ramdam ko yung pagod. Ito yung photoan ng module. At isang OFW kasama natin ngayon. From Geneva. Hello po, Direct Pops. Kayo po yung tinanong ko kanina. Kayo po. Karina, kamusta po kayo dyan? Haggard din. I guess, mas nasa mabuti kumpara sa Pilipinas kung mahal. Hindi, haggard din sa trabaho dahil sa virus explosion, anong tawag doon? Yung fire sa refugee camp sa Lesbos, ganyan. So, more arangkada sa mga emergency sa trabaho. Pero yes, nakapag-take tayo ng 45-minute break for this. Maraming salamat sa tanong. Ang hirap sagutin, pero yun lang, hanggang doon lang yung kaya.
Mahirap na ba yung kamustahan talaga sa panahon ngayon? Parang dati naman, di ba, kapag nag-text, musta, may sasagot ka. Pero hindi dahil sa pandemic. Talaga. Mahirap sagutin yung word na kamusta ngayon. Pero anyway, pag-usapan po muna natin, ano bang mga, itong mga pelikula nyo, ano ba yung aabangan natin dito sa mga, kasi hindi natin siya may papalabas ngayon kasi or hindi natin siya naipalabas dito sa Quarantimes dahil kailangan mag-premiere sila sa Daang Docu. Pero ano ba yung mga abangan ng mga makakapanood ng Daang Docu? Nahin siguro natin yung kayo sige, ano bang kwento ng mga House in Pieces? House in Pieces, tungkol siya sa aftermath ng Marawi siege. Tapos we followed a family for 2 years, how they try to reclaim their lives and parang return back to a sense of normalcy. It's so short. Pero so far, parang tinipirit talaga natin yung 45 minutes. Galing. Hi. Miss Pabel, o kayo naman, kagawa yung Philippine premiere para pinag-usapan natin backstage kanina. Parang kinakabahan ka. Ano bang abang nila dito sa kwento mo? Ayun sa tungkol sa Living in the Red Light. Tungkol siya sa mag-ina na nakatira sa Red Light District ng Angeles, Pampanga. So, it was more of an observation about women in the area. Tapos kung ano yung mga choices nila and decisions. Tsaka yung pagtitingin nila sa sarili nila. Ang iigsi talaga. Diyos ko. Mamaya kakalkalipat natin yun mamaya. Lucas, ang galing nga yun eh, diba? Diba? Parang lag live presentation pa rin ito. Ang tawag dyan, elevator pitch. Elevator. Ayan. Ano pong lag line nung Himurasa? Direct na to. Oh my God. Ang hirap. Baka ako yung wordy dito. Hindi. Bali yung Himurasa, para siya yung hindi ako magaling mag-Tagalog kasi wari-wari ako, so nahihirapan ako. Siya yung word namin sa Leyte and Summer Island. Tungkol sa phenomenon. Parang yung nangyari lang sa Manila Bay, di pa ang daming isda na nadala pero mga patay. Yung Himurasa, parang maraming buhay na isda na lumalabas, niluluwal ng dagat. Parang pinyalis ito ng paparating na dilubyo. So, pwedeng earthquake, pwedeng bagyo, etc. Nung nag-Yolanda ng 2013, dalawang himurasak yung nangyari. Yung unang himurasak was around late September. Yun yung nagkaroon ng malaking lindol sa, correct me if I'm wrong, either Cebu or Bohol. Ayun. Tapos, 6 weeks bago mag-Yolanda, nagkaroon ulit ng himurasak sa region. Tapos yung paniniwala ng matatanda, kung gaano karami yung niluwal ng dagat na isda, gano'ng karami yung kukunin ng tao. So, yung himurasak, bali mga kwento siya ng mga tao tungkol sa mga panaginip, mga aparisyon at mga propesiya na pinaniwalaan nila at nakatulong sa kanila para ma-survive. Wala bang crazy thinker para sabihin na ano na yung kukunin niya? Ay, ang ganda. Ito yung elevator pitch ko, mga 24 up. Joseph, singit ko lang. Since OC ako sa details days, si Jean, yung House in Pieces is also Philippine premiere. Sila actually yung 4 Philippine premiere yung kanilang. Then, binilang ko talaga yung screen, 4 ka ba ito? si Pang, hindi lang himurasak yung pelikula niya sa Daang Docu. 2 short films, himurasak, at yung earlier film na ginawa niya, yung Balud, noong 2013 na tama. Okay. Thank you po. Pero ikukwento mo na rin ba kung ano pa yung mga i-feature mo or ito yung isa sa mga crown jewel with Himurasa for yung Daang Docu? Ano pa ba ibang kwento na pelikula?
revise yung question. Ano pa ibang storya niya? Yung direct pack for the Andor? Ay, yung balud. Ayun, yung balud naman, yun yung una kong ginawa during the week of Super Typhoon Haiyan, November 8, 2013. Bale, nasa OFW din ako noon, nag-aaral ako. So, hindi ako makauwi. It took me mga 6 days bago ko makausap yung pamilya ko. Talagang ang hirap maghanap kasi nawala lahat ng signal. So, yung first 2 days nung bagyo, ginawa ko yung balud. Makikita niyo pag napanood niyo, ginawa ko yun sa kusina. Tapos, tinapos ko siya in 2 days. Inikot ko yung mga pinupuntahan kong mga bar, kung saan ako nag-iinom para mag-fundraising. So, 50% nun sa UP Tacloban ko pinadala sa students. Tapos yung 50% sa pamilya ko para nag-Cebu sila mga 1 month sila tumira sa Cebu kasi talagang apocalyptic sa Tacloban. Yung balud naman, halaw yun sa sulat ni Ma'am Merly Alunan. Bali sa Hall of Famer sa Palangka Award. Poet siya and siguro siya sa UP Tacloban. Bali yung sinasabi ng poetry niya na habang patanda yung kultura namin sa rin, nawawala yung kung ano yung indigenous at saka yung relasyon sa hirap mag-Tagalog. Kung ano yung relasyon ng tao, sorry, wari-waray. Nawawala yung relasyon ng tao sa environment. So, yung point niya, yung mga lola na lang yung nakaka-intindi sa sinasabi ng dagat. At sinasabi ng dagat na paparating na kami sooner than later. So, bali allusion siya doon sa paparating na kami. At saka yung English title ng balud ay Water Snake dahil superstitious tayo at yung 2013 ay Year of the Water Snake. So, parang yung storm surge na dumating para sa anak nilamon. Ayun, panoorin mo. Parang ang hilig mo sa pag-yun, no? Pero parang yung dalawa, more sa bagyo. Kay Direct Jan naman, yung skip you have to close our eyes. Tama ba? Okay. Not to close our eyes. Okay. Nagkalap ako ng mga BTS footage sa mga film productions from 2017. Para makita ko paano ako fictionalize ko yung visit ko sa mga filmmakers sets. Para sa anak ko na at that time 2 years old, 1 year old. Para makagawa ako ng kwento at the same time. Hindi ako masyadong nasa labas ng bahay. Kaya ang ginagawa ko every 3 or 4 hours in a day, bumibisita ko tapos bumabalik ako sa bahay para kinakalat ko lang yung mga nangyayari sa mga film sets para ma-edit ko lang sa bahay para hindi ako masyado. So yung kwento, depende sa kung ano nangyayari sa mga bisita ko sa film sets. Nalaman ko na more than yung kwento, nakikita ko yung recurring image feed ng mga filmmakers at that time from 2017. Kung ano yung nakikita nila sa mundo. So in a way, tapping into the windows of their own creative processes. Yun. Parang medyo mahaba pa pero parang gusto sa pressure ko kay Pab sa Claire. Parang medyo run-on sentences pero okay na. Okay, yun ang pinaka-mixing kaya kong gawin. Okay po. Hindi niyo po nakuha na producer yun sa holiday ko. Charot, joke lang. 11th floor naman, 11th floor. Tatanungin ko lang si Miss Jewel kasi ang base dito sa isang article, the Angdoc is the first documentary festival of its kind showcasing the largest collection of Philippine documentaries from the past 100 years. So ano po ba nag-joke sa inyo na I think it's about time na magkaroon ng ganitong event? Mahabang proseso actually yung coming up with the Angdocu. But kung i-summarize ko sa, I think it's born of parang out of the need na nararamdaman yung dating mga magsaka. Hindi pa magkakilala, medyo kalat-kalat pa na mga documentary filmmakers na
yung need na magkaroon ng community, ganyan. Kasi bilang artists, we long for a community kung saan pwede tayong mag-exchange ng ideas, compare yung ating practice. Also, to grow, we need a community. So we felt, ilan pa lang yung mga documentary filmmakers, like probably 10 years ago. Ayan. So that's one of the main reasons. Another reason is also the need for a sense of history for us. Like for example, we are practicing documentary filmmaking now, but we hardly have any sense of our history, diba? Parang what we know is the history ng Philippine cinema from the point of view of fiction, of narrative filmmaking. So parang it was really, parang ako personally, I was very curious. Parang ano ba yung nakaraan ng documentary filmmaking sa Pilipinas? At the time na, so maraming gatherings ng mga docu-filmmakers, mga small personal gatherings that happened around 2013, 2014. And then we were just asking each other, parang, okay, what can we do as a community, ganyan. Tapos, walang concrete idea, parang puro exchange lang na which was very important. Parang exchange lang ng things, mga hinaing, ano yung mga nararanasan, how hard it is to make docus, etc. Tapos wala kang mapag-screenan ng pelikula because a lot of our film festivals dito sa contemporary independent filmmaking ay nakafocus talaga sa fiction, sa narrative side. So, maraming mga posibleng gawin na sa community. There was a possibility of organizing a pitching forum na sikat na sikat ngayon, diba? Everybody wants to organize a pitching forum. Pero we felt that a festival would really be a good starting point in this formation community for us. And parang to give us also a way to trace our history. So finally, 2000, so 19, 18, I think around 2018, we started making concrete plans ng pagbubuo ng isang documentary festival. We knew there was one, I don't know if it still runs, no? May isang documentary festival na nag-exist, the Cebu International Documentary Festival. But it's more of, I think, like a competition. We felt it's not a competition that we need at this point. We really need parang, probably a thematic festival that would, accommodate that yung objective ng pag-trace ng sense of history natin. And then while we were researching, we knew that part of the big task of the festival was not only to parang open a call for documentaries, because we know for a fact na maraming lumipas na docu na hindi natin alam, hindi natin napansin. So we made it an important parang pre-prod ng festival to really conduct a comprehensive research on the history of docu at to see what's out there, what's existing in the archives. So ginalugad namin ang archives ng CCP, Philippine Film Archives. Nakahiram pa kami once ng projector kila John para mapanood yung ilang archives dun sa FDCP, archives ng UPFI, etc. And then we also opened a call for entry. Tapos we pulled together everybody's knowledge of documentaries from the past and the present. Kasama ko in forming the core of this effort, yung aking mga fellow festival directors, si Baby Ruth Villarama, si Cara Magsadong Alipala, at saka si Corinne Jimenez. And then immediately we thought we need curators kasi kailangan ng titingin, hiwalay, at kasama namin titingin dun sa makikitang mga material. And so we pulled together a group of curators which eventually became composed of Jaja Arumpak, also a documentary filmmaker, si Teddy Ko, who's a film curator and archivist, and a historian in denial, and walking encyclopedia yun. And si Sari Dalena, na isa ring documentary filmmaker, experimental filmmaker at guro. Ayun. So these preparations started after June last year
nag-start yung curation process, nag-start yung call for entries. We started with a large pool of documentaries. So parang sa lagay na to, kung ipapalabas natin sila lahat, physical screening pa lang yun. Baka isang buwan natin i-occupy yung Cine Adarna, di ba? So mahirap yun. Siyempre nag-ano na ako. Pero masaya yun. Yes, masaya yun. Pero another question and balancing act that we had to do was to acknowledge that we have still very little audience for documentary. So parang what's the sense of putting so much material on screen kung hindi naman din natin siya kayang bigyan ng audience? So binalance namin ito sa pag-iisip ng efforts para at paano natin papalawakin, patutunugin yung parang interest ng tao sa documentary. So all these things, parang we had to think of ways para magawa siya. Ano nga yung tanong mo? Na-lost na ako, di ba? Hindi ko pinakwento niyo na po yung buong program. Inunahan ko na lahat ng ganun mo. Ayun. Tapos, masakit. Gusto ko lang banggitin, masakit na proseso for us, yung coming up with a selected, curated program. Masakit and at the same time, mataas yung sense of achievement. Pero masakit muna siya. Because we had really to curate, and curation meaning you had to exclude documentaries which we all love, or a lot of or some of us love, pero hindi namin pwedeng ipasok because we figured out at some point that this is not really about curating just the best films, kundi how to connect, how to build themes that would connect to audiences at this point na relevant ngayon. So we still wish to bring a lot of those films na hindi na-include sa current program for future efforts kung magtatagumpay yung effort natin at Daang Docu Now, Pero yon, this time, what we did was we curated itong thematic program na ito. And hindi lang, yun nga, parang masaya kami na nabuo sila because we are confident that the themes we came up with and the films that we selected eventually really parang shows the diversity of documentary filmmaking. Hindi lang yung nakasanayan ng marami na ang documentary ay isang hindi ko sinasabing hindi ito magandang practice. Ang sinasabi ko is, ito yung nakasanayan. And a lot of documentaries with the usual format are really, really good. And some of those na pinrogram namin na usual yung format, common yung format na narrated documentary, more current affairs yung kanyang, a lot of those are also my favorites in the program. Ganyan. But that's not the only practice that exists. Meron kang mga pelikula, kagaya ng kay John, kagaya ng kay Panks, kagaya ng kay Jean, kay Pavel, etc. Yun. And also, maraming mga pelikula from the past that we thought would be interesting to bring back into our contemporary consciousness. And trace not only the history of documentary cinema, but trace the Filipino story contained in these materials from then until now. Parang it's a really satisfying opportunity, although it's also a big task na sobrang pagod na nakakapagod talaga. Pero it's a very satisfying opportunity to be able to witness moments of the nation's past or our past as a people, parang snippets of that, moments of that contained in different materials, shot from different points of view, over a long period of time from 1914, which is our earliest documentary in the program, to the latest one, which are 2020. So, tapos ma-appreciate mo talaga anong naganap. And I thought, this is precious, not just for filmmakers. This is precious for anyone who's seeking to understand this nation, the past of this nation. For me, it's a repository of our memory as a nation. So meron tayo from 1914, Jewel? Yes. That's yung mas discovery. Mas nauna pa pala ito sa mas nauna pa ang docu talaga kaysa sa narrative. Yeah, oo. Kasi, di ba, ang kauna-unahan naman talaga ay nagsimula sa newsreels, di ba? Yun. O kaya yung talagang, anong tawag doon? Yung actuality footage. Actualities. Yeah, actualities. Yun. Na wala pang istorya, wala pang etc. So yun. And it's unfair na, hindi naman unfair na parang I think dapat bigyan ng oportunidad na ma-discover natin to, not because
opportunities should be given to the storytellers of documentary, but because I think napakahalaga na angkinin ng manonood na Pilipino, ng mamamayang Pilipino, yung kanyang heritage, na non-fiction heritage na nagko-contain ng kanyang story in film. So sabi nga namin last na to, punchline na to. sabi nga namin nung press conference nung February, the history of the Philippine cinema is actually the history of Filipino story contained in our cinema. So hindi lang siya, ang celebration ng Philippine cinema, hindi lang talaga dapat sa sektor ng pelikula, kundi ito ay selebrasyong pangbansa, pangmamamayan. Yeah. Maraming salamat po sa pakikinig sa ating pong guest. Okay, thank you. Good night. Night. Kasi nasabi ni Miss Jewel kanina na, well, halata pa rin naman na sa industriya, to ayaw pa daw natin tawagin na industriya tayo, ganyan. Pero sa industriya ng docu, hindi mo i-expect na marami kang audience or mahirap yung paggawa niya. So, dun po sa ating 4 na kasama ngayon, bakit nga ba nalinya naman kayo sa docu? Maski naman sa narrative, syempre mahirap maghanap ng audience, di ba? Or mahirap ibenta ang pelikula. Pero mas mahirap bang ibenta ang docu? Then kung mas mahirap siya, bakit dun kayo nalinya? Alam ni John yan. Ayan na, wala sumasagot. Mag-index card na ako. Sa Geneva si Punks eh. Okay na market dyan. May nag-volunteer, Punks. Okay. Pinolunteer ka ni John. Nakamute ka, Beth. Yung iba muna yung sumagot kasi may kiride lang ako sa sagot. Si Claire. Teacher Claire. Yeah. Oh my God. Okay. Ano? Ako yung taga-deflect eh. Okay. No, yung sa amin kasi, yung sa House in Pieces, we just mag-English na ako kasi hindi ako Tagalog, Bisaya ako, so hirap. We were pushed to do it because yun nga, there was a Marawi siege and yung gusto namin, we wanted to tell the stories of the evacuees. So, ang isip lang namin na once it's done, we will ride into like mga NGOs, organizations, so we could create a dialogue. Tapos nag-evolve lang siya in a sense na napasok na kami sa mga DMZ, mga gano'n na granting bodies until we started thinking about a sales agent. You're the start talaga, we just wanted to create a dialogue lang talaga na mapag-usapan siya. So yun. Yun lang yun. So yun lang yung parang sino po sa inyo yung yung parang pinanganak na ang pangarap talaga is mag-docu? Miss Pabs, kayo ba? Ako kasi parang napadpad na lang ako sa docu eh. Parang ano ba? Parang pagka-graduate ko, sumali ako ng isang workshop na si Jewel yung isa sa mga nag-aayos. Yung sa Goethe ba yun? Goethe and French Institute. Tapos gumawa ako ng short film doon. Tapos hinire na ako ni Dipsy. Tapos mamaya puro docus na yung ginagawa ko. So parang eventually, napadpad na ako sa kanya unexpectedly. Na-enjoy ko rin kasi parang nakikita mo talaga yung sense of purpose ng paggagawa ng pelikula through documentaries. Na mas malakas. Well, evenly naman malakas sila. Pero at least yung impact niya iba rin. Yeah. Budulas na siya, oh. Kayo po, kayo Direct John, pinanganak ka ba na may camera na gusto mag-docu? Ay, alam mo Joseph, totoo, nung high school ako, medyo maraming camera sa bahay namin dahil medyo serious hobbyist yung dad ko. So, aside from stills cameras, may mga that time, VHS pa. So, medyo at home ako sa camera as something that you can record with, no? So, marami syempre, every event sa bahay, di ba, puro documentation. Pero hindi ko iniisip gumawa ng documentaries. Iniisip ko maging filmmaker. Gusto kong gumawa ng film. Nagkataon lang na yung paggawa ko ng film, hindi akma sa proseso ng narrative filmmaking na palaging ang kailangan starting point na isang idea, isang premise, what if nangyari to sa isang script. Kasi palagi pag nagsusulat ako ng script,
parang ang pangit palagi ng what I end up with. So parang ngayon pa lang na binabasa ko, hindi ako ganado. Paano ko pa i-share to sa isang team para gumawa kami at umarte at mag-effort, no? So inisip ko, bumalik ako sa camera at very personal times, nag-document lang ako ng surroundings. Kaya sinabi ko, parang more of hacking the system, personalizing the system of documenting first and see what's practical and see what we can do with the practical, no? So sa pag-collect ng footage, malaya na ako na makagawa. Sa akin, mas ang leanings ko ay parang palagi kasi ako nag-i-imagine ng mga, kung may dine-document akong mga taong nagsasalita, ini-imagine ko talaga kung anong sinasabi nila sa isa't isa. At kung hindi sila nagsasalita, baka pwede akong gumawa ng mga off-screen sound, mga overheard from another space na sound na pwede kong ilagay para maging practical nga, para makagawa pa rin ng isang eksena. So yun. So in short, talagang mas gusto ko lang gumawa ng work through moving image, through the recorded material, para maipresenta at nasa kanila na para i-classify yon kung documentary ba siya or fiction. So yun, kahit na sa mga films, sa mga festivals nga, ang docu pero pero marami siyang influences, no? Mga fiction festivals, yung isang film pwedeng mapalabas din sa documentary festival. So hindi ako masyado interested sa pag-classify ng ganun. Pero parang interested ako sa pagtuklas ng personal processes of making films for each artist. Okay. Kayo po ba, Direk Pang? Ba't po ba kayo napadpad sa pagdodocu? Hirap. Nagsimula lang ako mag-docu nung 2012 dahil sa masters. Pareho kami ng pinuntahang masters ni Jewel. Pero yung intention ko lang naman talaga noon is first time akong hindi magtatrabaho at may allowance ka from the scholarship. Kasi diba, ang hirap maging working student. Tapos parang shit libre. So, pwede bang magsabi ng shit sa live? Sorry. Okay lang po. Nasabi na po eh. Twice pa. Pero yung Murasak, feeling ko yun yung una kong ginawa after graduation. So parang mas yun yung totoong experience ko ng paggawa ng docu in a way. Naging mahirap siya, naging personal battle siya kasi parang slightly na pagdaanan ko yung pagbebenta at paghahanap ng funds. Di ba, Jewel? Alam mo yan. Kaming dalawa ni Jewel. Usapan natin yan mamaya. Parang yung marami kasing art sa buhay ko. So, nagpipaint din ako. May musika on the side, etc. So, yung napagtanto ko doon is isa sa mga medium yung documentary at hindi ko kailangang ipilit palagi na documentary yung gagawin ko. Depende sa kwento, sa mensahe at sa urgency ng gusto mong gawin. So, na-let go. Gusto kong isipin na na-let go ko yun, in a way. Actually, after Himurasak, wala pa akong ginagawang ibang documentary. Tapos, paano ba? Yun, yung napagtanto ko is after Himurasak, yung ginawa ko is nagtrabaho ako with communities for 5 years sa Tacloban. Nagstay ako sa Tacloban for 5 years. Nagturo kami ng mga bata, ginamit namin yung documentary, yung painting, at saka any art to talk about social issues and social injustices. Yung nakakatuwa doon is, pag nagtuturo kami ng mga bata tungkol sa documentary, nag-iwan din kami ng mga camera, ng lighting. May librarian pero hindi namin funds to. Nakiki-funds tayo sa iba, di ba? Okay. May librarian yung mga bata, tas may isang computer, tas yun yung parang editing hub nila, tas maghihiraman sila. Nakakatuwa naman kasi parang gumagawa pa rin sila ngayon, nag-email sila na may bago kaming gawa, ganyan. Yun, parang sa experience ko, yung documentary at saka yung iba-ibang mga media, pwede siyang tool para ma-express natin yung mga hinaing. Kasi feeling ko, yung isa sa power ng documentary at yung ginagawa nating lahat ngayon is as much as expressive tayo lahat and we want to be artistic,
feeling ko, at least personally, kailangan nasa frontline yung kung ano yung gusto nating pag-usapan. Alam mo yon, parang gateway lang siya kung ano yung gusto nating pag-usapan. Hindi end all and be all yung makilala ka or magkaroon ng festival or mapakita. In fact, isa sa mga naging problema ko rin noon is yung mga ginagawa kong docu and video art. Lumalabas siya sa ibang bansa pero ang hirap niyang ipakita sa sarili nating bansa at yun yung at least sa mga gawa ko yun yung number 1 na audience dahil yung tinatalakay niya is yung community, yung kultura, yung tradition. So hindi ko alam kung nasagot ko pero yun na. Pero tawag dito parang yung ano siya no parang sa iyo kasi hindi talaga siya issue pa yung pagkakaroon ng festival or ng audience. Parang gusto mo lang ikwento. Pero parang may nagtatanong dati, paano ba naging sustainable ang pagdodocu? Or ibahin na lang muna natin yung tanong para mas light lang. Ilang taon nyo pong ginawa yung mga docu nyo? Tapos paano nyo siya na-survive? Yung House in Pieces ba, ilang taon siyang process? Since 2017, yun, tapos natapos siya mga 2019, end of 2019. Mahirap siya. Mahirap siya kasi parang we need the money, di ba, to sustain the filmmaking naman. So, parang we started tapping on, ang unang nagbigay sa amin yung DMZ Docs Fund. Tapos, we tapped on other INGOs, yung mga foundations. Doon kami nakakuha ng pera. Pero matagal talaga siya kasi parang we immersed ourselves doon sa family doon sa Marawi. So, pabalik-balik siya. Ano pa yung isang question? Yun na ba? Did I answer the question? Parang paano mo lang sinurvive yung process. Pero yun nga, nasabi mo naman may grants naman. Ganyan. Kala kasi, baka iniisip kasi nung iba, pag nag-docu ka, sarili mong pera na lahat. Or may kaso ba na nangyari sa inyo na sarili mong pera lahat? I started with my own money talaga. Yung first, para makagawa ng teaser for pitching. So we used our own money and then may teaser na kami, doon na, we use it for pitching na. Yan. Kayo po ba, sa inyo, ilang taon yung process mo, Miss Pabel, dun sa Dreaming in the Red Lights? Ilang taon mo siyang ginagawa? 2016 ko siya stinart. Tapos... Pakabaan pala siya, no? 2017 kay Miss Claire, 2016 kay Pabel. Paano ko lang sa kanya, sana 2 years, sana tapos na siya eh. Pero tumatagal, hindi mo rin mapapansin actually yung oras na dumadagdag yung years. Tapos, nagka-funding din kami sa DMZ 2018 yata or 2017. Tapos, naisip ko kung hindi ko matanggap yung funding na yon, hindi ko na siya matutuloy. So, may ganong mindset ako nung time na yun. Pero parang, yung what kept me going kasi parang laging may pitch. So parang pag may pitch kasi kailangan mo mag-edit ng rough cut. So parang tuloy-tuloy siya eh. Parang in the process, mag-shoot ako tapos hihingi sila ng rough cut. May natatanggap kami sa isang pitching program. Tapos the next few months, may program na naman na matatanggap kami. Tapos gagawa kami ng trailer. So along the way, nag-edit na rin ako through the years. Nabubuo siya ganun. Nabubuo siya on its own. So ayun, hanggang 2019, yun, na-release namin siya sa DMZ kasi nga kailangan dun mo siya ipalabas eh. So yun, problem din yun actually. Pero mamaya na lang. Si Direk Pangs at si Direk Jan, gusto niyo rin ba i-share kung gaano katagal? 2017 ako. So, Pero siguro ang point na gusto kong sa process ko na gusto ko i-convey is yung sa projects ko, since in between mga categories yung projects ko usually parang inaano ko siya tinitake advantage ko, parang shape shift yung pitch ko sa project. So pag documentary grant ang ina-applyan ko, i-highlight ko yung talagang documentary process ng pelikula.
Pero pag fiction at maraming opportunity sa fiction, sasabihin ko lang, papahapyawan ko lang 'yon. Ang i-highlight ko ay yung unified story already that is a process of this, no. So ako para kasing feeling ko, sige, ayaw niyo akong i-accept as in kabuuan na 'yan, 'di ba? Parang of course minsan tayo na parang okay, since hindi tayo nag-fit sa kanila, kailangan natin 'yan, no. So parang in a way nagsisinungaling ka rin or nag-anggulo ka na rin talaga na parang sige, convince ko kayo na ganito to. At so bibigyan niyo ako ng support. Kung hindi pa rin, hindi okay lang. Pero so far from ever since naman na nag-start ako ng paghahanap ng funds for it. Ako nakakahanap ka ng supporters at hindi ka ma-disappoint din. Parang maraming mga rejections din na mangyayari, pero yung nakukuha mo very timely at kahit na just enough, it will sustain you. Ganun. So naman, medyo lucky naman ako na from 2004 hanggang ngayon parang ganun pa rin. Nagkaroon nasama ako sa isang parang panel din ng mga fiction filmmakers, fiction producers, no. Tinatanong nila kung tinatanong sa panel kung sino yung in the end kumikita yung pelikula. Parang walang makasagot. Ako sa loob-loob ko, ang konti lang ng budget na ginagawa ko pa sa project ko. At the same time, nakakuha ko ng timely support for everything. In fact, ako dapat yung tumaas ng kasi kumikita ako kasi hanggang ngayon, 2020 na, wala naman akong full-time job. Pero mas film to. Although nagtuturo ako, nagsisurvive ka eh. Hindi mahirap, hindi madali. Pero kaya kung talagang try mo talagang take advantage yung that you're in the cracks between things. Okay. So mayaman po si Direk dyan. Charot. Direk Punks kayo, ilang taon? Sige, Himurasak. Yung Himurasak, mga 1.5 siguro. Parang around 1 year din yun na research. Kasabay nung, alam mo yun, nagpag-gather ng mga audio materials, yung mga pagkikwento ng mga tao. Mahirap kasi parang tumatawid kami Leyte, Samar, tapos maraming driving, tapos minsan maraming mga tumitilaok sa background, yung mga ganon. Pero kasama siya sa, maririnig niyo, may tilaok doon sa Himurasak somewhere. Part ng sound design? Naman, in response dun kay John, parang, dun ako nahirapan actually yung pagpipitch, yung kailangan mo mag-shapeshift. Alam ni Jewel to yung mga pinagdaanan ko. Ang hirap mag-shapeshift, let's be honest, to please funders to get the money. Doon ako nahihirapan kasi parang siguro hindi ako salesperson. Tapos parang yung goal ko kasi hindi yung kaya hindi ako hiyang sa mahahaba talagang paggawa. Feeling ko yung 1.5 years mahaba na yun for me kasi yung balud nga ginawa ko in 2 days. Yung minamadali ko kasi is yung mapanood siya hopefully nung mga Pilipino at saka magkaroon ng usapan around it. Kasi nga parang trigger lang siya. Hindi ko kayang encapsulate lahat. Siguro kailangan ko magsulat ng libro, which is wala rin akong patience. Yung maganda naman, yung nakita kong strategy around it, pagtapos na, yung maganda kasi, naglalaro din sa, hindi ko alam kung matatawag kong video art, naglalaro din doon yung mga gawa ko. So, nakakatawid din siya ng gallery, ng museum, ng mga art festival, na more on visual art. So, for example, nagkaroon ng forums and discussions around sa Vargas Museum, sa Viva XCon sa Iloilo that time, Visayas Islands Visual Artists Exhibit and Conference. So, tapos sa mismo sa Tacloban, naikot namin yung ilang mga barangay at community para mapalabas. So, never kong naging source of income kasi
Kasi nga alam kong hindi ako magaling mag-pitch or wala akong patience na magantay ng perang dumating. So, yung inisip ko na lang na since may camera tayo at may laptop pang edit, edi i-go na natin. So, rumaraket na lang ako on the side para may pambayad ng renta, ng grocery. Natanggap ko ng hindi ko source of income yung paggawa ng docu. Para mapanatag ako na hindi ko napagdaanan ng mga pitching kasi nasisira yung kaluluwa ko sa ganun. Hindi lang ako hiyang doon. So, malaki yung respeto ko sa inyo na kaya niyong gawin yan. Ayan. Pero encourage pa rin natin ng mga tao na mag-docu pa din kahit medyo malungkot po ito mga narinig yung mga statements. So kahit naririnig nyo po na wala po talaga tayong kinikita dito, ganyan, na nahihirapan tayo, sana patuloy pa rin po sa paggawa ng docu yung mga nanonood sa atin. Pero Miss Jewel, part ba ng vision ng Daang Docu na someday hindi na maging kompetensya ang parang hindi na mahirapan sa paghanap ng funders sa mga documentaries sa Pilipinas? Kasi parang lagi nila sinasabi, kailangan pang mag-shape-shift, kailangan mong magbago ng kaunti ng storyline para makakuha ng funders. Isa ba siya sa mga naging vision ng Daang Docu na, hey guys, nag-exist kami, pengin pera, ganyan? May mga panakanaka ng usapan kung paano matutulungan hindi lang to find audience, tsaka for us to appreciate our community and history. May pananaka ng usapan na paano makakasuporta talaga doon sa production ng documentary sa Pilipinas para din masuportahan yung iba't ibang klase ng paggawa. Kasi hindi naman talaga kailangan lahat dumaan sa pitching. Ang documentary naman at ang cinema ay sining ng expression, sining din ng investigasyon. Bahagi, for a lot of people, bahagi ng kanilang existence, identity yan. Hindi mo na kailangan i-industrialize kung hindi iyon ang direksyon ng ano mo. Ayun. So, pero yun nga, still, it's material. May pangangailangan kang material para makabuo ng isang documentary. Privileged tayong lahat. We all start from a background na may kaya natin bumili ng camera. Pero hindi ito parang ang starting point din ng ibang tao. Yes, napapag-usapan pero hindi pa siya, tingin namin hindi pa yun ang umpisa ng pangangailangan ng komunidad mula sa parang evaluasyon. Bukod doon, tingin ko, ako personally, syempre di ko naman natanong yung mga kasama ko dito sa Daang Docu, no? Pero ako personally, hindi talaga ako masaya talagang hindi masaya. Hindi talaga ako masaya sa hindi sa pagturing sa paggawa ng pelikula bilang isang kompetisyon. Yun. Kasi ako filmmaker din ako, tapos parang at some point biglang naisip ko na, ano ba to? Parang, are we professional contest goers? We are not. No? We don't really make these things to win things or to win fame or whatever. May malalim na dahilan bakit papasok ka sa isang proyektong dokumentaryo. Usually, malalim dahil hindi nga siya isang formang mabilis gawin at murang gawin. And when I say mura, I'm not only talking about money, but also about time, about spirit. Napakahalaga noon. Patience. Patience. A documentary can really sap your spirit if you put enough time to it to sap you. Yun. So, kaya sinasabi ko hindi siya mura. Siya, mahal siya. Bukod sa mahal mo siya, mahal din siya. So, ano ba? Ano ba yung tanong mo ulit? Minahal Sorry ka ba niya? Charot, joke. Ang saklap nun. So, diba? Ano yung ulit tanong mo? Hindi, pero ano yun eh. Hindi ko minahal ka niya. Charot. Hindi, tawag dito. Hindi, parang yun nga, parang somehow sana ito nga yung maging start na sa totoo lang feeling ko kasi ang hirap pa din talaga ng audience ng docu sa Pilipinas. Pero Joseph, it's really a community effort eh. Tapos, bukod doon, kahit mahirap yung audience sa Pilipinas, we should also observe na a lot of us are, and not a lot of the audience that we want to, kumbaga, na makuha,
ay audience na ng social media, at ang social media natin ay punong-puno na ng non-fiction material. It's not true that documentary doesn't have an audience. Parang it does have. Pero paano pinapalawak yung klase ng dokumentaryong malawak din na napapalaganap o napapanood, I think that's the goal. Yun, para din, hindi lang para, yun na, kagaya ng sinabi ko kanina, hindi lang siya pagbibigay ng oportunidad o pag-accommodate sa iba't ibang klase ng ekspresyon, kundi dahil it benefits us as human beings, as a people, to see various kinds of expressions because complex ang ating pag-iisip, complex ang ating mga damdamin. It can't only be represented by specific forms. So, yung fulfillment ng ating cultural development, spiritual development bilang mga tao, bilang kultura, nakasalalay din yun in part sa diversity ng sining na ating makikita. Diversity, kung sa bahagi ng documentary, sa diversity ng documentary na ating makikita. So gusto kong bigyan ng ibang perspective yung sinasabi natin na walang audience ang documentary. Meron. Mag-scroll ka sa newsfeed mo sa Facebook. Okay. Those are non-fiction material. Nas Daily is doing documentaries. And he has millions of audiences all over the world. Diba? Pero I'm not saying na hindi dapat, yun nga, na Nas Daily yung form na gawin natin. Yun nga, gaya sabi ko kanina, ang hinahabol natin is the diversification of what can reach mass audiences. Ayan. So, speaking of that, at dahil mag-start na bukas ang Daang Docu, ano pa bang aabangan? Biglang wrap up na agad. Uy, wag mo na mag-wrap up, di ba? Ang saya-saya ng usapan. So, hindi, Jewel... Extend ka dun sa wala, ikaw mag-call. Wala sa inyong pressure na Jewel, na siyempre festival siya, parang lalo gusto ko yan. Sila yung marami kasing festivals na parang naglalagay ng competition element doon para lang talaga yung ma-claim nila na parang sila yung nakadiscover nitong talent na to. At the same time makakuha ka ng funding from the others dahil nga may na-discover kayong talent, dahil gusto nilang ma-connect dun sa talent na yon, which means, sige, ibig sabihin, sasama kami dyan. So parang hindi kayo na pressure na very admirable na na hindi siya competitive yung format. Ako sobrang sinusupport ko yan. Pero yun, ang reality kasi, daming mga festivals na parang na wawalan talaga in the end or after a few years ng support, parang paano kaya kung dumating kayo sa ganung punto na yun na parang wala na. And baka kailangan tayo mag-resort to something else or something. Gusto ko rin sana kasi tanongin. Very valid na. Ano bang nakikita mong future very ng valid na in the next upcoming? Hindi ako magsisinungaling, guys, kasi kami ay kagaya nyo rin, we're also filmmakers. The suffering talaga kung ano man yung mga pinagdadaanan nyo, ganun din yung sa amin. And if you are resource strapped, we are too. We're just lucky to have been really given the chance to do this edition for now. And we hope na from this effort, magawa namin na makakuha pa ng suporta for a next. Pero the certainty of that is really still not there. Hindi nga kami nagbibiruan nga kami parate na parang may next pa ba to? Ito na yung Kaya nga, we hindi namin, may time na parang the first Daang Docu. Basta may ganon. Tapos sabi namin, wag nating ilagay yung first kasi baka walang second. Ganyan. So, talagang for us, hindi ito effort namin na kailangan siyang tuloy-tuloy. We're really banking on the effort of the whole community and the support of the whole community. That they find merit enough in this effort and they own it enough para parang yung together parang talagang maipush natin ito. Nasana din na yung government cultural institutions natin, they find that it's an important undertaking that needs repeating every year. Kasi parang for now, talagang mainly government funding yung nakuha natin
para to do this, yun. Although we do have a lot of also other private partners, pero to be able to really push it past the uncertain point, talagang government money. And I think it's sana makita ng gobyerno ng cultural agencies natin that it's part of their responsibility to support initiatives like this. On our part, we can promise that we'll be the same ones doing it again the next who knows, baka we invite you guys, kayo naman, parang ganon. So parang, hindi, sa totoo lang, it really has to be a community effort. It's sapping para din gumagawa ka ng docu. Especially for a festival like this na parang really concept-driven, di ba? Thematic, ganyan. Ayun. Yung tanong na magiging competition ba siya? If it comes to a vote, I wouldn't vote for it to transform into a competitive festival, to be honest. Yun, I think there's enough competition in our industry, in our circle, and tama na yung away. Ayun. Ako talaga community at saka also focusing on finding audiences. And I think hindi lang din naman competition yung nagbibigay ng attraction para magkaroon ng audience. Pero tama, may mga funder, parang yung ganun, exclusivity, etc. Mga premiere, no? Yung isa pang usapin yun, no? Yeah, I mean, hindi maiwasan yun eh. And also, like for example, ngayon, online premiere, I mean, I'll be very honest, parang there are people who ask me, there are filmmakers who ask me na, pwede ba namin ipalabas na sa ganitong festival? Parang ako personally, I had to say, baka pwedeng wag na muna. Ganyan. Because like, we're all doing online festivals. So, kapag yung offering mo ay napanood na many times online in the past, parang talagang medyo mahihirapan kang magsabi na there's something here for you that you haven't seen. Yung rarity ng films na meron ka is still a value for film festivals. And I do respect that somehow, pero ayoko rin na i-push na too much na parang extreme reliance naman na talagang dapat premiere lahat ng ganito or yun, parang we maintain that level of rarity na enough para sa sarili mong kapakanan, pero not to put that as the main principle in selecting films. So, I don't know kung inikutan ko lang yung tanong ni John. Hindi. Okay. Tama. May tanong ako, Jewel. Ay, gusto ko yan. Nagko-Q&A na. Sige po, tanongin niyo po si Jewel. Kay Joseph daw. Kay Joseph. Well, speaking of cultural agencies ng gobyerno and funding, may say ba sila or ano yung effect sa programming, especially your opening with martial law theme? Nagkaroon ba ng challenges with that? We are very happy that our partner, the National Culture, the NCCA, parang sabaw ko. Oh my God, I'm sorry. Babawiin daw yung funds mo. National Commission for Culture and the Arts. Grabe. Sobrang sabaw ko, sorry Pakikat nun. Sobrang, we are very lucky na yung cinema committee ng ating NCCA had been, in the past, yung past committee at saka yung present ngayon, ay composed talaga ng mga taong bukas ng isip at progresibo mag-isip. Mga artists din, mga advocates ng art, etc. Ayun, educators. Kaya, hindi namin kinailangan masyadong i-defend bakit ganito ang itsura ng festival, etc. Ang tinitiyak lang nila ay yung aming pinangako ay ma-deliver namin, basically. So, kung nangako kayo ng, like for example, ito, just to be very, parang open. Halimbawa ito, we say we want to celebrate. Ang docu, di ba, 100 years of Philippine cinema. Tapos karamihan ng mga pelikula really are 80s, 90s, 2000. So, nasan yung 100 years? So, it was really, we really made an effort para makahanap ng mga pelikula na earlier than what we have or what's more accessible. For example, meron tayong premiere na isang pelikula na nagawa noong 1929, never been publicly screened in the Philippines. Probably nagamit lang siya nung wartime
So you could actually claim parang a contemporary premiere for this film. With Marcos out of power, the subcommittee assumed it had seen the last of him. Like some malignant spirit escaped from the underworld, Marcos continues to stir up more trouble for his country. Wow. It's part of our Hinihingi namin 228 program, yung ang lahat ng bagay ay magkaugnay. So para tong reconnaissance film na gawa ng isang bahagi ng US military concerned with the Philippine Health Service noong 1929. So sira-sira pa. John, magugustuhan mo itong film na to. As in, kita-kita mo yung materiality, yung pinagdaanan ng footage. So tapos we asked yung katuwang natin na academic sa SOAS sa UK, si Dr. Cristina Juan. We asked her to make an introduction to contextualize the film. Kasi pag napanood siya ng isang senior high school, bakit niya pinapanood tong sira-sirang film material na ito na 1929, black and white, walang tunog, ganyan. Yun, so we asked for an introduction for that. So, yun, so parang we just have to we have also had to justify with the program yung aming mga promises that this is gonna be like this. So far, hopefully makadeliver naman. Ang kinakatakutan lang namin is magkaroon ng mga technical na palya kasi syempre first time. Pag di nagtigil ng katuturuyan, talaga namin yung mapirate baka putulin ko ang titil. Syempre parang kahit lagay dyan. When people are resourceful, parang things that are online can really be, So, yun yung mga bagay na uncertain, kinakatakot, and we do our best na ma-address siya. Ayun. So, ano pa ba? That's it. Ano, tawag dito? Nakalimutan ko yung tatanong ko. Pero parang parang connected dun sa tinanong kasi ni Direk dyan. Pero sorry kung biglang nag-exit si Miss Claire, pero may kasi siya. Pero anyway, kailangan ba strong ka pa rin sa political stand mo with regards to preaching? Or minsan ba may takot ka na baka you're too political at wala na magpa-fund sa'yo? Either sa festival man to or sa pelikula mo. Ako ba tinatanong mo? Sa lahat naman po. Oo. Kayo ba? Ikaw direct dyan, yung pag-shape-shift mo ba minsan ba stick pa rin sa prinsipyo? So yun nga, dahil kinomit mo nga na mag-shapeshift ka, talagang stubborn ka talaga to just make things possible. 'Di ba? May mga structures, may mga mechanisms for funding at parang pinipilit mo pa rin talaga na angguluhan para makuha yung available kahit na hindi pa neatly towards you, 'di ba? Or for you. So talagang in a way, not only in content but in process, in your own determination to make things possible and to make work, kailangan yung conviction mo talaga ay andun, di ba? Very political yun in sense, kahit na kung ano man yung content or form na ginagamit mo. So nagmumula talaga sa iyo, sarili mong belief and sarili mong perseverance to get into it. Yan. Pero tama ba ako sa pagkakaintindi na mas marami talagang funders internationally for docu kaysa sa mga funders sa Pilipinas for docu? May mga markets talaga sa medyo magugulat ka, ang lalaki ng mga markets internationally, syempre. Sa Pilipinas po. Sa Pilipinas siguro mas sina Jewel and sina Pab siguro yung ako hindi pa ako naka recently sino bang in-applyan ko dati? NCCA? Yun lang. Tapos, Q Cinema, of course. May Q Cinema. Pero other than that, hindi ko alam. Hindi ko pa natatap yung ibang mga bagay-bagay. So talagang definitely for me, yung workflow ko talagang nandun towards international. Kasi sila may opportunity for me to get money. Diba? So, pinipilit ng iba na parang okay, here, hindi talaga, kailangan mo pa explain, ano to? Documentary ba talaga to? Paano siya naging documentary? Ano ba talaga to? Anong pelikula ba to? Totoong pelikula ba to? O hindi?
tapos ayaw mo magsinungaling, di ko alam. Kaya paano natin i-explain? Diba? Nasa elevator tayo. Ayun. Star cinema ba yan? Charot, joke lang. Pinapractice ko yung pag-shorten ng mga bagay-bagay, di ba? Para pero yun. Sa'yo para to conform really or to form these things, di ba? Para talagang maniwala sila na ganito o hindi. Kailangan mo silang paniwalain na hindi nalalayo talaga sa kung ano yung proyekto mo. And unapologetically, na ganon. Yeah. Itatanong ko rin sana kasi kanina, parang ngayon bang pandemic natigil din ang pagdo-docu or mas mahirap lang? Sige, sorry, kinapab siguro siya sa kina Jules na hindi ko. Pero sa akin nagtuturo ako ngayon ng lockdown filmmaking. So may opportunity for the students to be aware of their places of confinement and to have an inventory of objects and characters that are available and practical to make either a fictional piece or non-fictional piece. So andun din yung option na to also make work with available resources, archival footage that you can find online, and to make work with it. So daming opportunity to make kung specifically documentary, dami lalo. Yeah. So you kaya direct Pabs. Wala eh. Wala akong masabi. Parang masarap sana gumawa ng pelikula ngayon, pero parang wala ka rin sa proper mindset to make one. Na parang wala ka rin kasiguraduhan kasi kung safe ba na. Pero yun nga, just like what John said, na pwede ka naman gumawa kahit hindi umaalis. Yun nga lang, rin siya, doon din lumalabas yung creativity mo as a filmmaker, paano ka mag-iisip. So yun. Ngayon parang wala. Parang break muna ako from all the creative stuff. Kasi napagod din ako dito sa film ko. So I'm taking a break. So yun. Yun lang. Pero at least sana makagawa rin ng film ngayon kahit kahit walang tambay lang. Yung buhangin. Baka gusto mo i-shoot yung buhangin. Ginawang aquarium. Kung paano siya unti-unting mawawala sa Manila Bay. Diba? I think mga month lang yun. 1 month, 2 months. Ganyan. Wala na yun. Pero ayun, yung iniwasan mong tanong, Miss Jewel, kanina. May tatanong tayo kay Direk Pangsa kasi natanong ko na sa kanilang lahat to. May pang Miss Universe question kasi kami lahat sa mga guests. Nasagot na nila yun before. So, before mo sagutin, light muna yung kay Miss Jewel. Ano bang aabangan pa nila sa Daang Docu maliban sa yung lalo na yung bukas tsaka yung may forum yata for martial law? Yes. Sige. So, plug part na ba to? Okay. Pero yes. May dadagdag lang ako dun sa bago, talaga nag-self-host May dadagdag lang ako sa binanggit ni John tsaka ni Pavel. Parang I think first of all, we shouldn't be pressured to make films na parang natigil, so parang challenge na makagawa. Parang first of all, pwede namang mag-exist ka lang din talaga muna at this time. There's nothing wrong with that. We don't necessarily have to make films. But if you find the reason to make films, there are many ways, I agree with John, to do films even on a lockdown. Even on your, isa sa mga favorite na pelikula ko na napanood, ang title niya, A Journey Around My Room. Talagang ginawa lang niya yung pelikula sa loob ng kanyang room, ganyan, using his own archival footage, parang na tinake niya throughout his lifetime. And it turns out to be a very interesting film. The journey around my room transforms into a journey inside the self. At ang pinakamayamang material na pwedeng material ng isang filmmaker ay ang kanyang sarili. Kanyang sariling buhay, kanyang sariling mga pakiramdam, yung lalim ng inabot ng kanyang mga tanong, etc. So, yun naman ang pinakamahalagang raw material ng docu. Hindi naman being able to shoot live footage or live action footage.
kundi talagang yung iyong sensibilidad, yung loob, yung perspektiba. Sabi nga natin, yung docu, dalawang bagay yan. Yung the truth or reality that's unfolding before the camera and the way that reality is being seen. Yun, as in magkaakibat yun at magkasing halaga. Minsan mas mahalaga pa nga yung paraan kung paano mo siya nakikita, the perspective. Yun. So, anywhere you can make a docu. Even inside a very small cubicle. And probably that's gonna be a very interesting film. But I go back to my first point. You don't really have to if you don't have the, no pressure. No pressure, basically. Ganyan. You can just really simply exist, no? Tapos, di naman lahat ng idea kailangan isagawa into a material, no? Pwede namang yung idea mag-exist lang din sa plane ng idea. Pwede rin siya mag-exist sa papel, sa typewriter. Bumili nga ako ng typewriter recently kasi yun yung nagiging outlet ko. Ganyan. So, at least yung galit sa pagtatype. Yes. May interaction ka pa rin. Ganun. Nag-feedback siya sa'yo, ganyan. Masyado na mabilis, magsasabit-sabit na yung keys, ganyan. So, yun. Yun. Si Pags, feeling ko may sabihin yan. Bago lang natin i-ano dun sa, talagang inano ko, no? Inorganize ko yung feeling ko may sabihin yan si Pags. Bago ako mag-plug. Ano yung sasabihin ko? Hindi, meron akong naisip kasi pinitch ko sa isang kaibigan kong filmmaker din, pero walang nangyayari. Pero isa siyang possibility and possibility rin para magkaroon ng interaction sa community between filmmakers. Ngayong pandemya, nasa bahay lahat. Parang, meron kasi ako nabasang isang libro sa UP noon, MRF yung title niya. So parang yung libro nagawa siya based on dalawang magkaibigan na nagpapalitan lang ng sulat. So parang siguro pwede siyang archival din ng experience ng filmmakers sa pandemya. Yung magtatapon talaga no? Magbabatuhan ng parang diary ng experience mo. Tapos ibabato mo to someone. Para siyang skeleton game. Yung parang telephone game, yung pasa-pasa. Parang ibabato mo sa isang filmmaker, tapos pwede siyang mag-respond doon based sa experience niya, or hindi siya mag-respond at all, gagawa lang siya ng sarili niya, tapos pasa. Alam mo yun? Experiment, it's an experiment, pero kung naghahanap tayo ng more than existing at this moment, at alam mo yun, and also to create this community na tinatry din ng Daang Docu na gawin, alam mo yun? Kasi parang yung isa ko ring tanong, dahil wala yung physical, di ba? Kumbaga wala kang tinatawag na networking and beyond the small talk. Parang, paano tayo makaka-relate sa isa't isa to the point na hopefully dumating siya sa fruition na nagko-collaborate din yung filmmakers with each other. Yun nga, beyond the competition, di ba? Beyond the self ng filmmaker. So, ganon lang. Baka may mga pwedeng ganong experiment na maganap. Pero pwede rin mag-exist, yes. I agree. I agree. No pressure naman. Hindi pa ako gumagawa since 2017. So alam ko yung existing na yan. Pero kung yung pressure, sana yung gobyerno natin na-pressure, no? Kung tayo no pressure, sila ma-pressure naman, Diyos ko, 6 na buwan na po. My God. Gosh, grabe. Diba, kalating taon na tayo nakakulong. Ano na? Anong bago? Pero anyways, ayun na talaga. Baka may lakad din si Direk Pang. I-plug na ba natin? Oo. Sige. So may plug ko lang, no? Plug din kami. Pero sige. Kayo muna. So, magsa-start bukas yung parang initial opening program ng Daang Docu. September 19 to 21 yung unang program natin, and then the program resumes on October 2 all the way through November 5 with weekly program na i-unveil, no, starting tomorrow. So bawat week for 7 days magsiscreen yung mga pelikula, bawat week bagong tema. Magsa-start tayo sa unang tema natin, yung Martial Law Never Again program, which is basically parang a lineup of films that trace yung times from the ouster of former dictator, former president
Marcos, panahon ni Cory, paano yung unrest nung panahon na yon. Kasi diba, we thought people power once solved a lot of things, but this lineup of films reveal that most of the things that arose, most of the problems that arose and contradictions that arose during martial law period under Marcos went on to continue to affect our lives until today. And so what we're talking about na andyan na naman yung martial law, it doesn't mean na sumulpot lang siya bigla. These films actually prove na nagtuloy-tuloy talaga. Kumbaga, may continuity na naganap. We're not only dealing with memory, we're dealing with a continuation of what started then. Yun. So, films ito from 1986 hanggang 2020, starting with, iano ko na kasi these are not very popular titles, so I really want to explain. So, isa sa mga pinaka-paborito kong pelikula sa lineup, an ABS-CBN documentary na nagulat akong gaano siya ka-hard-hitting. The title is Marcos, a Malignant Spirit. This contains rare footage and recorded conversations ni Marcos and how he plotted his return pa sana nung panahon na si Cory na nandito. And sobrang daming na-witness. Yung Kingmaker, I think mas pasabog tong pelikulang to. Parang even if it's old, even if it's a TV documentary hosted by Angelo Castro Jr. Itong Marcos, a Malignant Spirit, talagang parang nung napanood ko to, meron tayong reality check discussion on Saturday at 8 p.m. That's live on Facebook. They will trace the speakers will trace itong binabanggit natin na continuation between Marcos and today. So napaka-interesting nito kasi ang daming insights, and from our tech run, we said this panel should be hard-hitting, no holds barred, name names if you have to name names. Yun. So no sino filters. No filters. So abangan natin yun. So after this, abangan na lang yung Daang docu-program ng October 2 hanggang November 5. Every week, mapapanood yung mga pelikula ni Pavel, ni Panks, ni John, ni Jean, at saka ng iba pang mga filmmakers. Everything can be watched via daangdocu.com/watchnow. So just follow us on Facebook. Yes, for free. Ayun. So follow us on Facebook para makita nyo yung updates dun sa program. A lot of these films you have not seen. This is the first time that a huge collection of documentaries is curated for So, sana pati yung mga DDS mapanood to para sabihin nila na hindi naman natin kinakampihan yung dilawan after nung martial law. Diba? Na lahat naman is kailangan
i-criticize. Ganyan. So, hindi tayo namimili kung sino lang yung uupo. Pero anyways, kami din magpa-plug. Bago natin tanungin si Direct Punks nung ating Miss Universe question. Kami may upcoming kami for Filipino film communities, ganyan. So, bukas, film community ng Dubai. Estado ng mga Pilipino sa Northern Luzon, kung ano nga ba yung mga isyong panglipunan at pangkarapatang pantao, na ano nga ba yung pinakamabigat na kinakaharap lagi ng mga taga-North. Ganyan. And September 24, meron pa pala yung sa aktivista pa din, part ng aktor, istorya. About naman siya sa paggawa ng mga regional films, lalo na sa mga artista, regional actors. Hindi ko solado yung yung pinaplug ko. Pero parang ganon. Pero anyway, ayan. So, nag-message po si Direct Punks, kinakabahan daw siya sa ating Miss Universe question. So, nasagot na to nila Direct Pabel, ni Miss Jewel, at ni Direct Jan dati. So, bilang bago po kayo, guest, ang lagi lang namin tinatanong sa ating mga guests every after ng mga talks is, nag-aabang siya. Bakit ka nga ba nagpapatuloy? Yun lang. Ang hirap. Bakit hindi? Ang iksi naman, wala man lang pagpapa-elaborate. Saan? Kasi yun lang ang daan. Daang docu. Daang docu is the way. Kaya patuloy lang, padayon. Yes. Okay. Yun na yun. Ano ba yan? Yun na. Ayan. Pero ayan, maraming salamat sa mga nakasama natin tonight. From Daang Docu, again, ang festival director is Direct Jewel Maranan. And Direct Pabel Manican, Jan Torres, and Direct Punks Solajes. At syempre kasama natin kanina si Miss John Clarity. Abangan nyo ulit bukas. Libreng-libre po. Lalo na dun sa pari na ang construct daw natin ng martial law is kung ano lang daw yung nalaman natin. So ayan po, may mga docu na nagpapalabas kung ano po ang nangyari ng martial law. Baka naman sabihin nyo is page lang yon, ginawa lang para sabihin na ito lang yung construct ng mga millennials. Pero hindi po. Ayan. Pag-usapan natin mamaya sa off-air kung kilala niyo yung pari na yun. Pero, ayan, maraming salamat again sa mga nakasama natin tonight. At naniniwala pa rin po tayo sa quarantines. Tuloy-tuloy tayo hanggat may quarantine. So, in-announce po ulit, state of calamity po tayo sa Pilipinas hanggang September 20 next year. So, good luck sa ating mga Pilipino kung ano po plano ng gobyerno. Pero wag po tayong manahimik. Kalampagin po natin. Alam naman po natin sayang yung buhangin, yung pera sa buhangin. So, huwag po tayo manahimik. And again, with that, mga ka-regions, magandang gabi. At sana may napulot kayo for tonight. And bukas, Daang Docu, manood kayo, promise. Sulit. And good night, everyone.